News Blast. Huling detalye ng ating mga national news, Malacanang, siniseryoso ang banta laban kay PBBM. Ang detalye ng report ni atid sa inyo ni kapartner Hannah Jane Sancho. Common sense dictates that if you are really serious in killing someone, you do not announce it to the whole world. Why would you announce that you will kill someone if you really intend to kill someone? Common sense dictates otherwise. Para kay Palace Officer, Undersecretary Claire Castro, dapat seryosohin ang anumang pagbabanta, lalo na kung buhay na ang pinag-uusapan. Itong kanya naging pahayag kaugnay sa pagdepensa ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay sa naging pahayag noon ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Seryoso po, kahit biro o hindi biro, ang pagbabanta sa buhay ng isang Pangulo. Kung sa ibang tao, o sabihin na natin, doon sa mga nagsasabing hindi seryoso ang mga salitang patain mo ang isang tao or I will kill you if kahit ano pa ang kondisyon niyan. Nandoon ang pagbabanta, nandoon ang pagkikreate ng fear and anxiety in the person being threatened. Nandoon ang intimidation. Matatandang ginawa ni Vice President Sara Duterte ang pahayag sa isang online interview ng media nang piliting pasukin ang detention facility ng House of Representatives ng kanyang Chief of Staff para ilipat sa City Jail. Samantala bukod sa issue ng pagbabanta, umani rin ang kritisismo si Kong Suntay dahil sa ginamit itong halimbawa na tumukoy sa aktres na si Ann Curtis. And lastly, alam mo minsan nasa Shangri-La ako, nakita ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. At na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko eh. Para kay Yusek Castro, itinuturing itong isang krimen ang naging pahayag ng kongresista. Unang-una po, ang pag-i-imagine o pagpapantasya sa isang babae. Kung ito'y nasa isip lamang, hindi natin masasabing ito'y krimen dahil hindi ito naisisiwalat. Nasa puso, nasa utak ng isang lalaki. Pero pag ito'y ibinulalas niya at ipinagmalaki sa publiko ang kanyang pagpapantasya sa isang babae, this is definitely a sexual innuendo. Hindi po ito masasabing walang krimen. The mere fact na sinabi niya to in public, to the public, pertaining to a particular person, it is already covered by Safe Spaces Act. So, hindi pwedeng sabihin na walang krimen kung ito'y ibinulalas at ipinagmalaki pa sa publiko ang isang pagpapantasya sa isang babae. Sa isang interview, humingi naman ng paumanhin si Congressman Suntay sa naging pahayag nito. Pinagandiin ng mababatas na ang ginawa nitong analogy ay hindi para maging malisyoso. Matatandang naglabas din ng pahayag ang mga kaanak ng aktres si Ann Curtis sa ginawang example ng mababatas sa ginawa nitong analogy sa Justice Committee ng House of Representatives na tumatalakay sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, S1 News. Kapartner News Blast. Sa ating Ronda Pilipinas,